Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang lahat ay nasorpresa na ang isang 10 na taong gulang ay may hawak na kakaibang martilyo ay nagawang umatak gamit ang ganoong kalakas na kapangyarihan. Anong klaseng grand weapon ang hammer na ito? Mabagal na bumaba si Ambrose sa ilalim ng tingin ng mga tao at tinitigan si Megan. Ito ba ang Emisect? Kung oo, sabihin nyo. Saan pumunta si Era? Bastos ka. Tuturuan kita ng leksyon ngayon, nanginginig si Megan sa galit habang pinapadyak niya ang kanyang paa. Nilabas niya ang kanyang mahabang espada bago atakihin si Ambrose. Nilabas ni Megan ang lahat ng lakas niya sa espada hanggang sa ang hangin ay kumakalat kapag tinitira niya ang espada. Malamig nang ngumiti si Ambrose at tiningnan si Megan. Hindi ba sabi mo tuturuan mo ko ng leksyon? Hindi bagay sa'yo. Inangat ni Ambrose ang Tyrant Hammer para labanan ang espada ni Megan. Malakas ang kapangyarihan ng Tyrant Hammer, kaya naman natumba si Megan. Tinaas ni Ambrose ang kanyang kamay at agad na tinapik ang katawan ni Megan para takpan ang acupoint nito. Nanginig si Megan at napagtanto niya na hindi siya makagalaw. Ikaw. Tiningnan ni Megan si Ambrose, nagulat at nagalit ito na parang naguguluhan dahil sa ginawa ni Ambrose. Ang batang to ay makapangyarihan. Ang lahat ay natigilan sa parehong oras. Ang batang ito ay malakas. Bakit hindi natin siya nakikita dati? Saang sekta ba siya bilang? Ang mga alagad ng Emisect ay nagulat lalo at nagalit habang sumisigaw sila. Sectmaster Megan. Dali! Pakawalan mo si Sectmaster Megan. Bata, ang lakas mo. Walang nagtangkang lumaban ni isa sa mga alagad ng Emisect. Si Megan ang bagong Emisect Master, pero hindi siya ang kalaban ng bata. Malakas ako, umubo si Ambrose sa mga sinabi sa kanya ng alagad ng Emisect bago niya galawin ang kanyang kamay. Makikita niyo pa ang mas malakas kong tira. Naglakad si Ambrose at sinampal si Megan nang walang pasabi. Slap! Sumigaw si Megan at isang marka ng sampal ang lumitaw sa maputi niyang mukha. Kahit na 10 na taong gulang lamang si Ambrose, nakasama niya si Mateo ng 7 taon, kaya naman natutunan niya ang lahat ng ito kay Mateo. Ang sampal na ito ay para kay Ira, dahil pinagalitan mo siya. Tiningnan ni Ambrose si Megan at lumitaw ang kanyang malakas na aura. Muntik nang umiyak si Megan habang kinakagat niya ang ngipin niya at sinabing, saan ka ba galing? Hintayin mo lang. Papatayin kita. Slap! Sinampal ulit ni Ambrose si Megan. Anong karapatan mong pagbantaan ako? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob kahit na ang buhay mo ay nasa mga kamay ko ngayon? Inasar pa ni Ambrose si Megan. Ang mga nakapalibot na alagad ng Emisect ay inatake si Ambrose nang makita nilang inaapi si Megan. May mga sekta pa na hindi nakakaalis ng Emi. Ang Beggar Sect, ang Sinew Sect, ang Xiaoyao Sect, at ang iba pa ay nag-aalinlangan at hindi kumilos para tumulong noong nakita nilang sinasaktan si Megan. Ang mga sektang ito ay kakampi ng Emisect. Ang mga sektang ito ay dapat tumutulong noong pinahiya ni Ambrose si Megan. Gayunpaman, ang Xiaoyao at Xingshu Sect ay mga kilalang sekta. Hindi sila mapakali para labanan ang isang 10 na taong gulang na bata bilang isang kalaban. Nakakahiya na manalo sila sa bata at mas nakakahiya kapag natalo sila nito. Kumunot ang noo ni Ambrose noong inatake siya muli ng mga alagad ng Emisect at tinanong si Megan, tatanungin ulit kita, saan pumunta si Era? Sige, hindi mo sasabihin sa akin. Hinawakan ni Ambrose ang baba ni Megan at sinabing, marami akong paraan para mapagsalita kita. Tinaas ni Ambrose ang Tyrant Hammer at pumunta sa likod ng alagad ng Emisect bago niya kuhain si Megan. Tapos, tumalikod siya at lumipad pababa galing sa bundok. Ang mga alagad ng Emisect ay nataranta noong nakita nilang kinuha ni Ambrose si Megan, pero ni isa sa kanila ay walang nagtangkang habulin si Ambrose dahil malakas ang batang ito. Hinawakan ni Ambrose si Megan at nawala sa isang iglap. Samantala, sa bahay ni Lily sa Donghai City. Nakaupo si Lily sa sofa at nanatiling nakatingin sa lobby door ng kanyang villa. Matagal nang heartbroken si Lily simula noong hindi siya sinipot ni Daryl. Sa wakas ay naging maayos na siya matapos ang ilang araw. Naisip niya na magsimula ulit ng bagong buhay dahil ang tadhana nila ni Daryl ay natapos na.
nagsimula siyang mag-isip kung anong buhay ang pwede niyang makamit sa hinaharap matapos maramdaman na hindi siya dapat maapektuhan sa mga nangyari sa nakaraan. Tinanong niya ang mga tao tungkol sa mga paraan na pwedeng pagalingin ang mukha niya matapos maisip ang desisyon niya. Nakipagkita si Lily sa isang medical expert na nakita niya sa internet kahapon. Ang doktor ay malakas ang loob na gagaling ang mukha ni Lily, kaya naman nagkasundo silang magkita sa bahay ni Lily noong araw ng yon. Ding dong! Tumunog ang doorbell. Nagmadaling tumayo si Lily para buksan ang pinto, at nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa labas, at nakasuot ng suit na mukhang gentleman. Miss Lily. Isa akong medical expert. Ang pangalan ko ay Jack Trevor. Kaya kong pagalingin ang mukha mo. Ngumiti si Jack at pinakilala ang sarili niya. Tumango agad si Lily bago siya ngumiti at sinabing, Jack, tuloy ka. Naglakad si Jack papasok at umupo sa sofa bago niya tingnan ang pangit na kalahating mukha ni Lily at sinabing, oh, nakakaawa ka naman Miss Lily. Tiniis mong mabuhay ng may sugat na ganito sa mukha mo. Ang ganda-ganda mo. Kinuha ni Jack ang mga gamit niya galing sa bag at sinabing, ito ang novel ng dermatological medicine na binuo namin. Pinopromote nito ang skin tissue regeneration gamit ang patented technology. Hinawakan ito ni Lily at maingat na inaral ito. Ang mga gamot ay nakalagay sa magandang lalagyan na hindi naman mukhang delikadong gamot. Pero, nagkaroon siya ng pagdududa, ito. Pagagalingin ba nito ang mukha ko? Tumawa si Jack, Miss Lily, naiintindihan ko ang pagdududa mo. Masisigurado mo na epektibo ito dahil ang mga produkto namin ay professionally tested. Ito ang aking certificate. Pinakita ni Jack ang kanyang mga credentials. Noong nakita ni Lily ang certificate, ang pagdududa niya ay nawala at nagtanong, ilang treatment courses ba ang kailangan para gumaling ang mukha ko? Magkano ang magagastos ko? Umaasa si Lily na gagaling ito noong nagtatanong siya ng mga tanong. Nilolook forward niya na lumabas muli kapag naging maayos at maganda na ang mukha niya at hindi na kailangan manatili sa bahay buong araw. Ngumiti si Jack. Ang patented medicine namin ay isang set lang ang kailangan para gumaling ang mukha mo. Sa tingin ko ay tinadhana tayong magkita, kaya naman $50 milyong lang ang babayaran mo. Ano? $50 milyong? Nanginig si Lily noong narinig niya kung gaano kamahal ang presyo, at sinabing, masyado namang mahal yan. Ngumiti si Jack at nagpaliwanag, Miss Lily, kami lang ang gumagawa ng gamot na ito. At saka, sulit ang bayad mo? Hindi ba sapat ang $50 milyong kapalit ang buhay na inaasam mo? Tumingin si Jack sa paligid ng villa at sinabing, at saka, sa tingin ko kaya namang bayaran ni Miss Lily ang ganito kalaking halaga dahil nakatira ka sa isang magandang bahay. Ito. Kinagat ni Lily ang kanyang labi at sumigaw bago tumango, sige, hintayin mo na lang ang sasabihin ko. Bibigyan kita ng sagot matapos ang 2 araw ng pag-iisip ko. Magaling? Hindi na nagtagal si Jack para magsalita bago siya pumayag at tumayo para magpaalam kay Lily. Hindi mapigilan ni Lily pero nakahinga siya habang pinapanood niyang umalis si Jack. Tumingin siya sa villa na may lungkot sa kanyang mukha. Ang pagbebenta ng villa ang tanging paraan para mabayaran niya ang $50 milyong. Umalis na si Jack sa villa ni Lily at mabilis na sumakay sa kotse sa intersection kung saan naroon si William. Tinanong ni William si Jack, kumusta? Nahulog ba sa patibong yung pangit na yon? Sumenya si Jack, tapos na. Yung pangit na babaeng yon ay agad na naniwala matapos niyang makita ang mga certificate na nilabas ko. Sabi niya sa akin na ihahanda na niya ang pera sa loob ng 2 araw. Haha! Hindi napigilang tumawa ni William at naging proud siya sa ginawa nila. Ang gamot na pinakita ni Jake kay Lily ay peke at patibong lang na sinet up ni William kay Lily. Sa mga nagdaang araw, sinabihan ni William na kausapin si Lily noong napansin niya na naghahanap si Lily ng treatment para pagalingin ang mukha niya. Naghahanda si William na iskam si Lily. Lily, dahil sayo, kaya ginamit ni Daryl ang mga koneksyon niya para mabankrupt ang buong pamilya Lindon. Tumingin si William sa villa, at natuwa sa mga plano niya, kukuhain ko lahat ng pagmamay-ari na kinuha mo sa pamilya Lindon. Kumanta si William at pinatakbo na ang sasakyan matapos sabihin yon. Samantala, may isang burol na 100 milya kalayo sa Donghai City.
Naiinis na si Megan habang nakatali siya sa isang bato sa loob ng kuweba sa burol. Galit na nakatayo si Ambrose sa tabi niya. Saan nagpunta si Era? Magsalita ka. Ngumisi si Ambrose at nawawalan na siya ng pasensya. Tumawa si Megan habang nakatingin kay Ambrose at sinabing, taga saan ka ba? Sinasabi ko sa'yo, ako na ngayon ang Emisec Master. Hahanapin ka ng Emisec at pagbabayaran mo ito kapag may nangyaring masama sa akin. Oh! Galit na galit si Ambrose. Sinabi niya, sinusubukan mo ang pasensya ko. Okay lang kung ayaw mo kong sagutin, pero marami akong paraan para saktan ka. Inikot ni Ambrose ang kanyang kamay at may nilabas na soft whip. Binigay ni Mateo ang soft whip na ito kay Ambrose para mapaamo ang mga enchanted beasts, pero hindi ito masyadong ginagamit ni Ambrose. Sa wakas ay may paggagamitan na siya nito. Ikaw. Nagulat si Megan habang natataranta ang kanyang mukha. Anong gagawin mo? Anong ibig mong sabihin? Hawak ni Ambrose ang whip sa kanyang kamay at pinaglalaruan ito. Tignan mo ang maganda at makinis mong balat, matitiis mo kaya to. Tinaas ni Ambrose ang kanyang whip at tumira. Flap! Isang malakas na tunog ang narinig habang may dumudugong sugat sa katawan ni Megan. Hindi masyadong gumamit si Ambrose ng lakas o internal force, pero sapat na ang ginawa niya para saktan si Megan. Kinagat ni Megan ang kanyang labi, at tinitiis ang sakit na hindi sumisigaw. Pero mas lalo siyang nahiya sa loob-loob niya. Ang Emisec Master ay tinali ng isang bata at sinaktan gamit ang isang whip. Paano niya haharapin ang martial art community kapag kumalat ang balitang to? Tumawa si Ambrose habang tinitingnan si Megan at sinabing, ngayon sabihin mo sa akin, nasaan si Era? Pinagdikit ni Megan ang kanyang ngipin at namumula ang kanyang mukha pero wala siyang sinabi ni isang salita. Galit na galit si Ambrose at tumigil sa pagsasalita. Tinaas ni Ambrose ang whip sa kanyang kamay habang patuloy na sinasaktan ang katawan ni Megan. Flap! 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 Patuloy na naririnig ang malakas na tunog. Hindi na ito kayang tiisin ni Megan matapos ang ilang sandali, at tiningnan si Ambrose bago sumigaw, hoy batang paslit, antayin mo lang ako. Sisiguraduhin kong ang pagdudusa mo ay mas malala pa sa kamatayan kapag nalaglag ka sa kamay ko balang araw. Tinanggal ni Ambrose ang whip noong napansin niya ang reaksyon ni Megan at hindi na niya nakontrol ang kanyang galit. Ang babaeng to ay hindi madaling pakisamahan. Hindi niya pwedeng patayin ito at hindi niya rin naman ito pwedeng tulungan. Anong dapat kong gawin sa kanya? Ha? Huminga ng malalim si Ambrose at tiningnan si Megan bago siya ngumiti matapos mag-isip ng ilang sandali. Naglakad si Ambrose papunta sa kanya at hinila ang kanyang mga binti bago niya tanggalin ang mga sapatos nito. Bata, anong gagawin mo sa akin? Nakatali si Megan at hindi makagalaw. Hiyang-hiya siya at galit na galit kaya naman bigla siyang napasigaw. Hindi siya pinansin ni Ambrose, tumalikod siya at naglakad papunta sa isang damo na hindi nalalayo. Humila siya ng 2 stalk ng fluffy foxtail grass at bumalik. Ang foxtail grass ay isang common plant na nagkakos ng skin irritation at itchiness. Kumunot ang noo ni Megan, anong ginagawa mo sa akin? Pakawalan mo ko. Anong mga tricks ba ang ginagawa ng batang to? Ngumiti si Ambrose at naglakad nang hindi siya sinasagot. Kinuha niya ang paa ni Megan at kiniliti ang ilalim nito gamit ang foxtail grass. Bigla na lang nakaramdam si Megan ng kati sa buong katawan niya mula sa ilalim ng paa niya habang nanginginig siya at sumisigaw. Haha, hahaha. Sobrang kati. Sobrang kati. Itigil mo na to ngayon, bata. Itigil mo na, nataranta si Megan at hindi niya mapigilan ang tawa at iyak niya. Hindi inaasahan ni Megan na gagawin ito ni Ambrose. Ang mas nakakainis pa ay epektive ang ginawa niyang paraan. Hindi na niya matiis ang kati sa kanyang buong katawan. In-enjoy ni Ambrose ang panonood kay Megan na nakikiliti at sinabing, "O bakit? Ano meron? Sasabihin mo na ba sa akin? Nasaan si Era?" Hindi na mapigilan ni Megan ang panginginig habang kinakagat niya ang kanyang labi at ayaw niyang magsalita kahit anong mangyari. Wala nang pag-asa si Megan dahil wala siyang ideya kung nasaan sina Aurora at Ira pero siguradong hindi siya paniniwalaan ng batang to. Wala ka pa rin talagang sasabihin. Hindi naman nagmamadali si Ambrose at ngumisi siya habang hawak niya ang foxtail grass para kilitiin ulit si Megan.
Mas lalong hindi naging komportable si Megan sa mga tawa niya. Matapos ang ilang oras, hindi na kinaya ni Megan at pawis na siya, kapatid. Kapatid. Hindi pa rin tumitigil si Ambrose. Ang foxtail grass sa kamay niya ay nasa paa pa rin ni Megan. Mabait kong kapatid, maawa ka. Ha ha ha. Maawa ka, sige na. Ha ha ha, nararamdaman ni Megan na malapit na siyang himatayin dahil sa pagkagat niya ng labi niya. Kapatid, sige na, itigil mo na to ngayon na. Ha ha ha. Binabaan na ni Megan ang pride at dignidad niya dahil hindi na niya kayang tiisin ang bata. Sa kabilang dulo. Sa Divine Farmers Blessed Land in Mount Buzu, North Moana. Sa hindi sinasadya, si Daryl at Yvette ay naroon na ng kalahating buwan. Noong oras na yon, binibisita ni Zurong si Daryl para makipag-inuman kada hapon ng walang mintis. Kahit na magkalayo ang edad nila, pareho sila ng interes sa mga bagay at pinagkwentuhan ito. Sa tabi ng kubo. Nakaupo si Zurong sa isang gilid ng batong lamesa na may 2 pitchel ng wine sa gilid niya. Kapatid, nagdala ako ng espesyal na wine ngayon. Ang tawag dito ay tipsy na ginawa mismo ni Dukang, nakangiti at excited si Zurong habang sinasabi ito. Ngumiti si Daryl at tumango bago niya lagyan ang baso niya ng wine at ininom ito. Isa itong kakaibang wine na mahirap hanapin kahit matapos ang ilang libong taon. Samantala, si Yvette na nasa tabi niya ay naamoy ang aroma ng wine at nakangiting sinabi, Kuya Ju and Dari, bakit wala kayong snacks? Dadalhan ko kayo. Palaging naghahanda si Yvette ng pagkain tuwing nakikipag-inuman si Zurong kay Daryl. Kahit na prinsesa si Yvette, magaling siyang magluto, at palaging pinupuri ni Zurong ang kanyang mga luto kada natitikman niya ang mga ito. Masaya si Zurong habang sinasabi niya kay Daryl, Kuya, napakaganda at napakatalentado talaga ng manugang ko. Alagaan mo siya ng mabuti sa hinaharap, okay? Namula si Yvette, at nahihiyang marinig ang mga papuri sa kanya. Sa sobrang hiya ni Yvette, ay hindi na niya alam kung anong sasabihin niya. Bakit naisip ni Zurong na mag-asawa si Daryl at Yvette? Nakakahiya ito. Lalong namumula si Yvette kapag naiisip niya ang tungkol dito bago siya tumalikod at umalis. Siguro ay nataranta siya at hindi na niya kinaya kaya naman sumigaw na siya noong mahuhulog na siya sa sahig. Ang maliksing si Daryl at pumunta agad kay Yvette at pinalibot ang kanyang mga braso sa biwang ni Yvette. Ikaw. Naamoy ni Yvette ang pabango ni Daryl bago siya lalong nataranta, nag-aalala at nagalit. Bitawan mo ko. Makakawala na sana si Yvette. Ang relasyon niya kay Daryl ay palaging nami-misunderstood ng mga tao. Hindi ba mas mahirap ipaliwanag kapag ganoon siya hawakan ni Daryl? Masaya si Daryl noong naramdaman niyang natataranta si Yvette at parang gusto niya itong asarin. Subalit, nahihirapan na si Yvette kumawala sa kanya at pareho silang mawawalan ng balanse baka mahulog sila sa sahig. Thud. Nahulog si Daryl sa itaas ni Yvette at hindi sinasadyang nahalikan ang pulang labi nito. Nagulat si Yvette, lumaki ang kanyang mga mata at nablangko ang kanyang isipan. Hinalikan niya ba si Daryl? Muntik nang maiyak si Yvette habang naiisip niya kung anong nangyari. Nablangko rin ang isip ni Daryl at natigilan siya. Parang tumigil ang oras. Naramdaman ni Daryl na parang may kuryente na dumadaloy sa katawan niya. Kakaiba ang pakiramdam na ito. Ikaw. Nag-aalala at galit si Yvette matapos ang ilang segundo, hindi ka ba tatayo? Muntik nang maiyak si Yvette habang sinasabi ito. Nagalit siya kay Daryl na kinuha ang first kiss niya. Isa siyang prinsesa. Sa kabutihang palad, nangyari ito sa blessed land ng Divine Farmers. Paano niya haharapin ang publiko kapag nangyari ito sa New World Continent? Pero, hindi na masyadong nagalit si Yvette sa ilalim ng pangyayari, at nakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya. Oh! Mabilis na tumayo si Daryl at nagulat. Namula si Yvette bago tumalikod at tumakbo. Haha! Tumawa si Zurong dahil sa cute niyang behavior. Ang cute niyong dalawa. Nahihiya ang manugang ko dahil sa halik. Ngumiti si Daryl at sumang-ayon. Naglakad siya para umupo at sinabing, nahihiya si Yvette. Sa tingin siguro ni Kuya Ju, nakakatawa kami. Naalala na naman ni Daryl ang naramdaman niya kanina.
Naramdaman niya na mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa nangyari kanina noong nahalikan niya si Yvette. Ngumiti si Zurong bago niya lagyan ulit ang baso ng wine at nakipag-inuman kay Daryl. Matapos ang ilang sandali, gumawa ng ilang appetizers at dinala ito sa kanila. Ang pula niyang pisngi dahil sa kanina ay naging dahilan para mas maging maganda siya. Hindi na siya tumingin kay Daryl at hindi na alam ang kanyang gagawin. "Kapatid ko?" Tinapik ni Zurong ang balikat ni Daryl at nakangiting sinabi, "Ilalabas kita mamaya matapos naming uminom. Naiinip ka na siguro rito matapos mong manatili sa Divine Farmer's Blessed Land ng matagal." Natuwa si Daryl. Talaga? Nagsimula nang matutunan ni Daryl ang lugar matapos makipagkaibigan kay Zurong. Siya ay nasa Mount Buzao sa North Moana Continent. Mayroon 36 caves at 72 blessed lands sa Mount Buzao at may mga nakatira ritong mga pinuno. Gustong-gusto lumabas ni Daryl matagal na pero hindi niya ito ginagawa dahil hindi pa gumagaling ang mga sugat niya. Nagkataon naman na nabanggit ni Zurong ang ideya noong oras na yon at naramdaman niyang gumaling na ang katawan niya at naisip lumabas. Oo naman, ngumiti si Zurong at tumango. "Labas tayo pagkatapos natin inumin ito." "Haha! Magaling!" Tuwang-tuwa si Daryl. Kinuha niya ang baso ng wine at masyang uminom nito. Si Yvette na nasa tabi niya ay na-excite rin noong narinig niya na lalabas sila matapos nilang manatili ng matagal dito. Tumawa si Zurong sa reaksyon ni Yvette at sinabing, "Mukhang gusto talaga umalis ng manugang ko." "Haha! Ilalabas ko kayo mamaya, Kuya Zhu." Namula si Yvette habang kinakagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Hindi kami ni Daryl." Gustong magpaliwanag ni Yvette na hindi sila mag-asawa ni Daryl pero hindi niya alam kung bakit hindi niya ito masabi. Okay, si Yuli na tahimik na nakaupo sa tabi ni Zurong ay ngumiti sa asawa niya, "Asawa ko, hindi mo ba nakikita? Hindi sila mag-asawa, paulit-ulit mo siyang tinatawag na manugang." Lumingon si Yuli para tingnan si Yvette at ngumiti habang sinasabing, "Tama ba ko, Yvette?" "Oo." Yumuko si Yvette at sumagot ng mahinahon at mahinang boses. "Ano? Hindi. Hindi sila mag-asawa." Natigilan si Zurong. Nahihiya siya habang kinakamot niya ang kanyang ulo bago siya tumingin kay Yvette at sinabing, "Hala, ang bilis kasi ng bibig ko. Huwag kang magalit sa akin." Nagkaroon ng ideya si Zurong matapos niyang tingnan si Daryl at sinabing, "Pero talentado itong kapatid ko. Baka gusto mo siyang pakasalan, Yvette?" "Pwede naman." Sa parehong oras, ngumiti si Yuli kay Yvette at sinabing, "Oh, nakikita ko na gusto mo si Daryl. Bakit hindi kayo pumili ng petsa at magpakasal?" Tumingin si Yuli kay Daryl. Ang totoo niyan ay minaliit ni Yuli si Daryl noong una pero nagbago ang isip niya noong tinulungan ni Daryl si Zurong talunin ang 10,000 snow beer. "Ano? Magpakasal?" Nahihiya si Yvette pero nanginginig ang kanyang katawan at nanigas noong narinig niya ang sinabi ni Yumi. Ganito ba ang mga tao dati? Prangka at diretso magsalita. Ganito ba sila magpakasal? Sana naman pinaghanda muna nila ko. HMMM. Nahihiya at natigilan si Yvette pero umiling siya at sinabing, hindi pwede. Hindi ito mag-work. Isa siyang prinsesa kaya naman hindi dapat minamadali ang kasal para sa kanya. Hindi ito dapat agad gawin kahit na si Daryl ang pakakasalan niya. Dapat malaman muna ng tatay niya. Ano? Bakit siya nag-atubiling gawin to? Nagkatinginan sina Zurong at Yuli at naguluhan. Lahat sila ay nakikita na gusto ni Yvette si Daryl pero tinatago niya lang ang kanyang nararamdaman. Ngumiti si Daryl at mabilis na iniba ang pinag-uusapan. Kuya Zhu, Ate Yuli, labas na tayo dahil tapos na kayo uminom. Okay, tumango si Zurong at naglakad na sila palabas. Mabilis na ring sumunod si Daryl at Yvette sa kanila. Maya-maya naman ay natigilan sila Daryl at Yvette dahil sa nakita nila sa harapan nila. Noong gabi, bago sila dumating sa Mount Buzao, matindi ang mga sugat ni Daryl habang si Yvette naman ay naghahanap ng ginseng at fungos para sa kanya. Wala nang oras para i-enjoy nila ang mga nasa paligid nila. Nadiskubre nila Daryl at Yvette na napakaganda ng Mount Buzao sa ilalim ng pamumuno ni Zurong.
Ang Mount Buzao ay abot na hanggang langit at ang hangin sa paligid nito ay naging fairyland sa mundo. Si Daryl at Yvette ay nawala sa sandali at nakalimutan na nila kung nasaan sila. Si Zurong at Yuli ay mukhang masaya ang relasyon kung paano nila hawakan ang kanilang kamay habang nakangiti. Ang apat sa kanila at naglalakbay sa Mount Buzao ng ilang oras bago sila dumating sa isang maliit na ilog noong gabi. Pagkatapos ay inilawan nila ang bonfire para paghandaan ang pag-ihaw ng isda para makain nila. Si Daryl at Zurong ay tumalon sa ilog at humuli ng mga malaking isda. Narinig nila ang isang babae na naglalakad papunta sa kanila na hindi nalalayo noong iihawin na nila ang mga nahuli nila. "Cheesecake! Cheesecake!" Hindi ba si Zurong to? Isang babae ang nagsalita at ngumiti. Ang boses niya ay mukhang maganda pero ang tono ay hindi. Natigilan si Daryl noong narinig niya ang boses. "Go!" Napalunok si Daryl sa susunod na segundo. Ang ganda! Sobrang ganda! Ang babae ay nakasuot ng aqua blue na palda na naging dahilan para makita ang sexy niyang katawan at mukhang nasa 30 na edad siya. Ang palda niya ay gawa sa espesyal na material na may talsik ng tubig at maganda itong panoorin. Ang maganda niyang mukha ay nakakakit pero ang kalmado lang ng aura niya. Si Daryl ay natulala habang tinitingnan niya ito. Hindi niya inaasahan na may makilala siyang ganito kaganda habang naglalakad. Hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita ang kanyang kagandahan, isa siyang diyosa. Nagulat si Yvette at unang naisip na kasing ganda niya ang babae pero napansin niya ang kakaibang aura nito. Ang babaeng to ay hindi lang maganda pero malakas din at nararamdaman ni Yvette ang lakas ng aura niya. Nakita ni Yvette ang reaksyon ni Daryl noong nakita niya ang babae at sa susunod na segundo, nagalit siya nang hindi niya napapansin. Aray! Ang sakit na naramdaman ni Daryl ay naging dahilan para bumalik siya sa ulirat. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya matapos niyang mapansin ang galit sa mga mata ni Yvette. "Hoy, nagsiselos ka na ba agad? Hindi pa nga tayo kinakasal." Ngumiti si Daryl at bumulong ng pang-aasar kay Yvette. "Ikaw." Ang makinis na mukha ni Yvette ay namula bigla. Pinadyak niya ang kanyang paa pero hindi niya nailabas ang kanyang emosyon dahil maraming tao na nasa harap niya. Masama ang tingin ni Zurong sa babae at kumunot ang noo niya bago niya sabihin, "Gonggong." Sa parehong oras, nawala ang ngiti ni Yuli at bumulong, "Bakit ka nandito?" "Epal ka." "Ano? Gonggong?" Nagulat si Daryl habang tinitingnan niya ang babae na nasa harapan niya. "Mali ba ang narinig ko? Ang babae na nasa harapan ko ay ang legendary water god na si Gonggong." Ayon sa mga alamat, si fire god Zurong at ang water god Gonggong ay magkaaway. Pareho silang nag-aaway tuwing nagkikita sila. Totoo pala ito. Ang babae na nakasuot ng aqua blue na bestida ay ang legendary water god na si Gonggong. Sa 1,000 taon na nagdaan, kilala si Gonggong dahil sa malakas niyang kapangyarihan at kontrol sa resources ng tubig sa buong mundo. Walang record si Gonggong kung babae siya o lalaki, kaya naman ang lahat ng tao ay inakala na lalaki siya. Sa totoo lang, isang magandang babae si water god Gonggong. Hindi tugma ang apoy at tubig. Ang fire god na si Zurong at ang water god na si Gonggong ay matagal nang nag-aaway. Tuwing nagkikita ang dalawa, ay palagi silang nag-aaway. Gayunpaman, magkasing lakas lang naman sila. Kapag ang isang naglilinang ay nalampasan ang martial emperor cultivation level, ang buhay ng naglilinang ay madadagdagan. Ito ang rason kung bakit maraming malakas na naglilinang ay buhay pa sa sandaling iyon dahil nalampasan ng maraming naglilinang ang nalampasan ang martial emperor level. Ang iba sa mga naglilinang ay hindi na nila sinasali ang mga sarili niya sa mga ganitong bagay katulad ni Zurong na nakatira sa Mount Buzao. Ang ibang naglilinang ay mabigat sa kalooban na tumirang magkakasama at sila ang tumutulong sa North Moana Royal Family. Ang water god na si Gonggong ay isa sa mga nag-enjoy ng posisyon sa North Moana Royal Family. Ang aqua blue na bestidang suot ni Gonggong ay dahan-dahang pumupunta habang naghiwalay ang kanyang mga labi. Ngumiti siya kay Zurong at sinabing, "Zurong, narinig ko na nasugatan ka ng 10,000 snow bear noong nakaraan. Nakakatawa ka. Ang tagal mo nang naglilinang at sinasabi mong ikaw ang fire god pero hindi mo kayang patumbahin ang isang maliit na snow bear.
Tinakpan ni Gonggong ang kanyang bibig at tumawa. Ngayon, ang fire god na si Zurong at isang bata ang nagsumpaan na maging magkapatid. Nakakahiya kayo. Tinuro ni Gonggong si Daryl noong sinabi niya yon. Sa mga mata ni Gonggong, bata lang si Daryl. Ang mga kilos nila Zurong at Daryl na nagsusumpaan na maging magkapatid ay nakakahiya sa mga mata niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zurong noong narinig niya yon at sinabing, "Ako at ang kapatid kong si Daryl ay maganda ang relasyon. Sino ka para laitin kami?" Humakbang na rin si Yuli at galit na nagsalita, "Gonggong, wala kang karapatan na makigulo kung sino ang gustong maging kaibigan ng asawa ko." Ang isang kalmadong paligid ay bigla na lang napuno ng kasamaan. Ang apoy at ang tubig ay hindi magkatugma. Ang fire god na si Zurong at ang water god na si Gonggong ay matagal nang magkaaway sa mga bagay na lalong lumalala kapag inaabuso ni Zurong ang kapangyarihan ng water god at ito ang nagiging dahilan para umagos ang ilog. Maraming tao ang nasasaktan dahil sa mga ginagawa nila. Dagdag pa doon, hindi masaya si Zurong dahil inalok ni Gonggong ang kanyang serbisyo sa North Moana Royals kapalit ng kayamanan at kapayapaan. Matagal na silang magkaaway at hindi na siguro ito matatapos. Ang pagpalitan ng masasakit na salita ay hindi nawala tuwing nagkikita silang dalawa. Hindi naapektuhan si Gonggong sa galit ni Zurong, "Sinong kapatid ang sinasabi mo? Wala akong pakialam sa kanya. Nahihiya lang ako dahil sayo." Tumahimik ka, sasabog na si Zurong sa galit at naging kulay pula na ang kanyang mukha. Sumigaw siya, "Kung gusto mong makipag-away, halika rito. Hindi ako natatakot sa'yo." Umatake ng malakas na puwersa si Zurong matapos niyang sabihin ito. Bigla na lang may invisible na mataas na temperature na kumalat sa paligid at nagsimula ng masunog ang buong langit. "Halika rito kung gusto mong makipaglaban." Nag-iba ang itsura ni Gonggong habang nakangiti. Palaging patas ang laban nilang dalawa sa huli. Maraming beses na silang nag-away at wala pa ring nananalo. Pero, napansin ni Gonggong na injured si Zurong. Kapag tama ang hula niya, na-injure siguro si Zurong noong kinalaban niya ang 10,000 snow bear. Siyempre, hindi palalampasin ni Gonggong ang maganda oportunidad na ito. "Kuya Zhu." Mabilis na naakit ang atensyon ni Zurong noong tinawag siya ni Daryl at nang makita niyang atake na ito. Matagal nang magkasama si Zurong at Daryl, kaya naman alam ni Daryl na hindi pa magaling ang mga sugat ni Zurong. Natakot si Daryl na baka hindi makaligtas si Zurong sa laban nila. "Ikaw si Gonggong, hindi ba?" Nakangiti si Daryl habang naglalakad at sinabing, "Hindi mo kailangang pagtripan ang kapatid ko. Kung gusto mo ng away, ako ang makikipag-away sa'yo." "Ano?" Si Zurong at ang kanyang asawa ay natigil sa mga sinabi ni Daryl. Alam mo ba kung gaano kalakas ang babaeng yan? Sa parehong oras, hinila ni Yvette si Daryl sa gilid at sinabing, "Nababaliw ka na ba? Ang kalaban mo ay ang water god. Paano mo siya kakalabanin? Gusto na bang mamatay ni Daryl?" Ngumiti si Daryl at binigyan sila ng kasiguraduhan. "Ikaw. Laban sa akin." Tiningnan ni Gonggong si Daryl mula ulo hanggang paa bago tumawa. "Hoy bata, ang tapang mo ah. Gusto mo kong kalabanin? Sige, tutuparin ko ang gusto mo dahil maganda ang mood ko ngayong araw." Humakbang si Daryl at ngumiti kay Gonggong. "Ako na ba ang magdedesisyon kung paano tayo maglalaban dahil ikaw ang senior ko?" "Sige, ikaw na ang magdesisyon," sabi ni Gonggong habang iniisip niya na isang walang muwang na bata lang si Daryl na kayang-kaya niyang kurutin gamit ang kanyang mga daliri hanggang sa mamatay ito. Makikita mo sa mukha ni Daryl ang ngiti habang pinapanood niya si Gonggong at sinabing, "Dahil mayroon lang tayong kalahating oras, kapag nahawakan mo ako sa loob ng kalahating oras, tatanggapin ko ang pagkatalo ko." Tumingin sa paligid si Daryl at nagpatuloy magsalita, "Subalit, ikaw ay isang ancient god at ako naman ay isang junior mo lang, kaya pagbigyan mo ako. Kailangan mo kong bigyan ng 10 segundo bago mo ako hulihin at talo na ako kapag nahawakan mo pagkatapos ng 10 segundo. Ngunit, kailangan mong tawaging tatay o tito si Zurong kapag nakita sa hinaharap kapag natalo ka. Tinatanggap mo ba?" Na-excite si Zurong at ang kanyang asawa matapos nilang marinig ang mga sinabi ni Daryl. Alam ni Zurong na tinutulungan siya ni Daryl na pahupain ang kanyang galit. Pero, hindi ba masyadong malakas ang loob ng kapatid ko? Kahit nabigyan siya ni Gonggong ng 10 segundo bilang panimula, saan siya pupunta? Natatakot ako na ba mahuli siya ni Gonggong sa isang iglap lang.
Ang lakas ni Gonggong ay mas mataas kaysa kay Daryl. Nag-aalala si Yvette at pinadyak ang kanyang mga paa. Daryl, kaya mo bang gawin yon? Magaling si Daryl pero masyado na siyang mayabang. Kahit na may lakas siya, paano niya matatalo bilang isang kalaban ang water god na si Gonggong? Mas importante pa, doon, nakipagpustahan pa si Daryl na kailangan niyang tawagin ito ng tito kapag natalo siya. Ang opinyon ni Yvette, hindi ito pagiging mayabang pero naghahanap si Daryl ng dahilan ng ikamamatay niya. Ngumiti si Daryl at sinenyasan si Yvette na huwag mag-alala noong nakita niyang nag-aalala ito. Ikaw ang humuhukay sa sarili mong libingan. Ang maganda mukha ni Gonggong ay biglang nag-iba at naging malamig ang titig niya kay Daryl. Bata, alam mo ba ang nangyayari sa mga taong ganyan makipag-usap sa akin? Nanatiling kalmado si Daryl at ngumiti kay Gonggong kahit na malakas ang aura nito. Nagtatanong lang ako kung gusto mo makipagpustahan sa akin. Haha! Tiningnan ni Gonggong si Daryl at tumawa ng malakas. Bata, ikaw ang pinakamayabang na lalaking nakilala ko. Sige, payag na ako sa gusto mo at bibigyan kita ng palugit na 10 segundo. Saksakin mo na lang ang sarili mo pag natalo ka. Ngumiti si Gonggong at malamig na sinabi, magsimula na tayo ngayon. 10. Mabilis na kumilos si Daryl noong narinig niya ang bilang. Subalit, hindi lumipad si Daryl at naglakad sa gilid bago kumuha ng bato. Anong ginagawa niya? Bakit hindi siya mabilis na tumakbo noong nagsimula ang 10 segundo? Si Zurong, ang asawa niya, at si Yvette, ay natigilan noong wala silang ideya kung anong nangyayari. Siyam. Hindi natataranta si Daryl. Inangat niya ang isa pang bato matapos ilagay ang bato sa isang lugar. Maraming bato sa paligid, kaya naman agad na nakakuha si Daryl. Nilagay ni Daryl ang 100 mga bato sa paligid noong pagbilang ni Gonggong ng 5. Ang mga bato ay parang magulong inayos pero kakaiba ang pagbuo rito. Inayos ito ni Daryl sa trap formation. 3, 2, 1. Kumilos na si Gonggong at dumiretso kay Daryl sa sandaling matapos siya magbilang. Matapos gumawa ng ilang hakbang, tumigil si Gonggong at tumayo sa isang lugar, kumunot ang kanyang noo at naging mataimtim ang mukha niya. Inisip niya na ang mga bato sa harapan niya ay kakaiba. Inasar ni Daryl si Gonggong nang mapansin niyang nag-iingat ito. Ano? Natatakot na ba ngayon ang isang water god sa mga bato? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Inaasar pa lalo ni Daryl si Gonggong at sinabing, narito ako. Hawakan mo ko at mananalo ka. Malamig na sumagot si Gonggong, ikaw bata ka. Ang yabang mo talaga. Mamatay ka na nga. Hindi siya makapaniwala na inaasar siya ng isang bata, siya ang water god. Hindi niya kayang tanggapin ang pagpapahiya na ginagawa sa kanya. Sa huli, tumigil mag-isip si Gonggong at lumipad diretsyo sa stone formation. Haha! Huli ka! Natuwa si Daryl noong nahulog sa patibong niya si Gonggong. Ginalaw ni Daryl ang mga bato na yon para gumawa ng isang trap formation na tinatawag na confusion formation. Ang confusion formation ay kilala bilang isang malalim at misteryosong formation sa lahat ng Beiki formations. Sa pangalan pa lang, kahit ang isang god ay malilito kung ang patibong ay walang matatakasan. Kahit na si Gonggong ay isang ancient god, ay talagang mawawalan siya ng pag-asa pagpasok niya sa maze na ito. Hindi sineryoso ni Gonggong ang mga bato noong una pero agad niyang napagtanto na may mali noong pagpasok niya. Ang distansya niya kay Daryl ay mas mababa sa 10 talampakan pero hindi niya ito kayang abutin. Dagdag pa rito, ang mga bato sa paligid ay mukhang buhay dahil ang pagkakapwesto nito ay nagbabago tuwing naglalakad siya. Pabilis ng pabilis ang oras at nagsisimula ng manginig si Gonggong dahil hindi niya mahuli si Daryl. Nakatayo si Zurong at ang kanyang asawa sa laban ng formation at natigilan din sila. Nakita ni Zurong ang posisyon ni Daryl ay patuloy na nagbabago at gumagalaw sa loob ng stone formation habang pinaglalaruan si Gonggong. Siya ay gulat na gulat. Lumagpas sa inaasahan niya na ang kapatid niya ay kayang gawin yon. Nakakagulat. Ngumiti si Yvette sa parehong oras matapos niyang makaramdam ng pag-aalala noong una. Ang totoo niyan, alam ni Yvette na ang formation skills ni Daryl ay magaling dahil ilang beses na siyang natalo nito. Pero, hindi inaasahan ni Yvette na kayang bitagin ni Daryl si Gonggong sa kanyang mga formation. Pagkatapos ng lahat,
Isang makapangyarihang ancient god si Gonggong. Tapos na ang kalahating oras. Tagaktak ang pawis ni Daryl kakatakbo pero hindi siya nahawakan ni Gonggong mula sa simula hanggang sa huli. Tapos na ang oras, talo ka. Tumayo si Daryl habang tinitingnan si Gonggong nang nakangiti at inaasar ito. Ikaw, pinigilan ni Gonggong ang pamumula ng kanyang mukha habang tinitingnan niya ng masama si Daryl at walang sinasabi. Mabigat ang kalooban at galit na galit si Gonggong. Siya ang water god pero natalo at napaglaruan siya ng isang bata. Mukha namang relax na relax si Daryl habang nakatingin siya kay Gonggong at inasar ito. Ancient god ka kaya dapat mong tuparin ang mga pangako mo. Naalala mo naman ang pustahan natin, hindi ba? Lumabas si Daryl sa stone formation at tumayo sa harap ni Zurong matapos sabihin yon. Inutusan ni Daryl si Gonggong, natalo ka. Dalian mo at halika rito. Tawagin mo tong kapatid ko ng tatay, at ako naman ay tito. Tapos na tayo pag nagawa mo yan. Namutla ang magandang mukha ni Gonggong noong narinig niya ang mga sinabi ni Daryl. Kinagat niya ang kanyang mga labi habang nakakaramdam ng pagkahiya. Matagal na silang nag-aaway ni Zurong. Habang buhay na silang magkaaway. Papatayin niya na lang ang sarili niya kaysa tawaging tatay si Zurong. Haha! Bumalik na si Zurong sa ulirat at hindi na maitago ang tuwa niya dahil sa ginawa ni Daryl. Ngumiti siya kay Daryl at sinabing, kapatid, ang galing mo. Tiningnan ni Zurong si Gonggong pagkatapos at ngumiti, Gonggong, tutuparin mo ang mga sinabi mo, hindi ba? Kailangan mong tanggapin ang pagkatalo mo. Si Yuli na nasa tabi ni Zurong ay nang asar din, paano mo matatawag ang sarili mo na isang water god kung kakainin mo ang mga sinabi mo? Ikaw, kinagat ni Gonggong ang kanyang labi, at muntik na itong dumugo habang pinapadyak niya ang mga paa niya dahil sa galit. Tiningnan ng masama ni Gonggong si Daryl, at malamig na sinabing, sige na. Tutuparin ko ang pangako ko. Pero tandaan mo to, bata. Hintayin mo lang ako. Matapos niyang sabihin yon, bumulong si Gonggong kay Zurong, tatay. Hiyang-hiya si Gonggong at galit na galit. Hindi na niya kayang tiisin ang kahihiyan na nararanasan niya ngayon. Masaya si Zurong noong narinig niya ang bulong ni Gonggong pero nagpanggap siya na hindi niya ito narinig. Tapos nilapit niya ang kanyang tenga, ha? Anong sinabi mo? Masyadong mahina ang boses mo. Tuwang-tuwa si Zurong noong sinabi niya yon. Ang tagal na nilang magkaaway ni Gonggong pero palagi na lang patas ang laban nila. Paano niya ito palalampasin kung nasa harap na niya si Gonggong at natalo sa pustahan nila? Nanginginig si Gonggong at malapit nang sumabog sa galit noong inasar siya ni Zurong. Tinawag niya ito muli, tatay. Tinanggap na ito ni Zurong at tumango, good girl. Hiyang-hiya si Gonggong. Halos mabaliw na siya. Pinigilan niya ang kanyang galit bago niya tingnan si Daryl at bumulong, tito. Okay. Tumango naman si Daryl at kumaway, magaling. Pwede ka nang umalis? Humakbang ka ng 4 na hakbang paabante, at 2 naman pakaliwa. Tapos, makakaalis ka na sa formation na ito. Huminga ng malalim si Gonggong. Hindi siya umalis dahil nahihiya siya. Sa halip, nakatitig siya sa bato sa gilid niya at nawawala sa isip. Paano mangyayari yon? 100 mga bato ang kaya siyang bitagin. Tumawa ng masaya si Zurong at tinapik ang balikat ni Daryl, kapatid, sobrang saya ko ngayon. Mag-inom tayo at magdiwang pagbalik natin sa blessed land ng Divine's Farmer. Kailangan nilang magdiwang syempre dahil ang mayabang na si Gonggong ay sa wakas lumambot sa harapan niya. Dapat makinig ako sa kapatid kong Zhu, sumagot si Daryl nang nakangiti. Si Zurong, Daryl at ang iba pa ay maya-mayang nag-uusap at tumatawa habang naglalakad. Si Gonggong lang ang naiwan doon na nakatayo at tinitingnan ang mga bato. Galit na galit ang mga mata ni Gonggong habang tinitingnan niya si Daryl umalis. Kinagat niya ang kanyang ngipin habang pinipilit na magsalita. Daryl, tatandaan kita. Mamalasin ka kapag nagkita tayo ulit. Dahan-dahang naglalakad si Gonggong umalis sa stone formation bago niya iangat ang kanyang kamay at sinira ang mga bato gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang figura ay lumipad at nawala na siya sa langit. Sa kabilang dulo, si Daryl, Zurong at ang 2 babae ay bumalik na sa blessed lang ng Divine Farmers. Si Divine Farmer ay nakaupo sa labas ng kubo pagpasok nila sa blessed land nito. Master, anong problema?
Bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha mo? Mabilis na naglakad si Yvette at tinanong ang Divine Farmer. Paulit-ulit niyang tinatawag ito ng Master dahil si Yvette ang naging medical assistant ng Divine Farmer. Huminga ng malalim si Divine Farmer at kumunot ang noo. Iniipon ko ang mga gamot sa labas kanina lang at nakita ko ang maraming sundalo ang papunta sa Mount Buzao. At saka, ang mga damit nila ay kakaiba. Mukha silang mga sundalo na galing sa New World Continent. Mayroong 36 na kuweba at 73 na blessed lands sa Mount Buzao, kasama ang mga nakatira na elite ruin. Wala nang may pakialam sa mga problema sa mundo nila at ayaw na rin nilang istorbohin ang outside world. Gayunpaman, maraming mga sundalo ang malapit sa Mount Buzao noong araw na dapat hahanapin nila si Yvette. Ginamit ni Yvette ang Wonder Travel Amulet para ipadala palayo si Daryl. Ang New World Emperor ay galit na galit at pinadala ang hukbo para hanapin ang kanyang anak. Ang New World Army ay sa wakas papunta na sa Mount Buzao. Kinagat ni Yvette ang kanyang bibig. Tiningnan niya ang Divine Farmer at humingi ng paumanhin, Master, ang mga sundalo ay pumunta rito dahil sa akin. Ako nang apala ang New World Continent Princess. Princess! Hindi lang si Zurong, Divine Farmer pati ang kanyang asawa ay natigilan sa sinabi ni Yvette. Hindi nakakapagtaka na iba ang kanyang ugali kaysa sa mga ordinaryong babae. Kaya naman pala, isa siyang prinsesa. Naguguluhan ang mukha ni Yvette habang humihingi siya ng paumanhin kay Divine Farmer. Master, alam kong nakatira ka rito at ayaw mong maistorbo kaya naman napagdesisyonan ko na sundin na lang ang mga sundalo ng New World at bumalik na lang sa New World Continent. Nahihiya si Yvette matapos niyang sabihin yon. Kasi, hindi na ako pwedeng maging temporary medical assistant nyo. Tumawa bigla ang Divine Farmer at tiningnan si Yvette. Ikaw talaga, sinabi ko lang na gusto kita maging medical assistant para masubukan ko kung mabait ka. Nasa dulo ka na ng buhay mo. Hindi ba sayang kung mananatili ka kasama ang isang matandang lalaki at maging medical assistant? Master, bumulong si Yvette. Nagustuhan na niya ang Divine Farmer habang nananatili siya sa blessed lang nito. Sige na. Puntahan mo na lang ako kapag may oras ka sa hinaharap. Ngumiti ang Divine Farmer at kumaway kay Yvette. Nalungkot ito. Sumagot si Yvette pero hindi ito gumalaw. Lumingon si Zurong at ngumiti kay Daryl. Kapatid, aalis na ang kaibigan mo. Gusto mo bang sumama sa kanya? Mas bagay ka sa New World Continent dahil sa mga talento mo at pwede ka ring maging royal consort. Namula ang mukha ni Yvette at hindi na nakapagsalita. Hindi na rin nakapagsalita si Zurong matapos nun. Gayunpaman, matapos niyang mag-isip. Hindi ba ganun si Daryl? Pareho sila ni Daryl at Zurong. Gayunpaman, hindi sila yumuko sa isa't isa. Nahihiyasay. Daryl. Kinamot niya ang kanyang ulo at ngumiti. Hindi pa ako gumagaling mula sa injure ko kaya hindi muna ako sasama sa kanya. Tahimik na tiningnan ni Daryl si Yvette. Kinilig si Daryl noong sinabi ni Zurong na pwedeng-pwede siya maging royal consort. Inalagaan siya ni Yvette sa lahat ng paraan na makakaya niya. Isa siyang mabait at magandang babae na kahit sinong lalaki ay kikiligin sa mga ginawa niya. Naalala niya ang gulo na ginawa niya sa Imperial City kung saan muntik na niyang mapatay ang New World Emperor. Kahit na hindi siya nasaktan, hindi siya pwedeng pumunta sa New World Continent kasama ni Yvette. Matapos nilang mag-usap, ang Divine Farmer, si Zurong, ang asawa niya, at si Daryl ay hinatid si Yvette. Lumingon si Yvette para tingnan si Daryl noong paglabas niya, at sinabing, Daryl, ikaw. Hush! Isang nakakalungkot na paghihiwalay ito para kay Daryl. Pumunta siya kay Yvette at niyakap ito bago siya matapos magsalita. Bumulong si Daryl sa tenga ni Yvette, huwag kang mag-alala, pupuntahan kita sa New World Continent kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Hindi na pinansin ni Daryl ang presensya ng Divine Farmer at ng iba. Hindi na niya kayang itago ang kanyang emosyon. Mahirap para kay Yvette ang pagiging prinsesa na pinagsilbihan at inalagaan siya noong mga oras na nanghihina siya. Kinagat ni Daryl ang kanyang ngipin. Hindi siya sigurado kung anong naiisip niya pero yumuko siya at hinalikan ang noo ni Yvette. Smooch! Nanginginig ang katawan ni Yvette nang maramdaman niya ang hininga ni Daryl. Namula ang kanyang mukha. Alam niyang kailangan niyang iwanan ang mga yakap ni Daryl pero ayaw niyang kumawala rito.
Matapos ang 10 segundo, sa wakas ay naghiwalay na sila. Tiningnan ni Yvette si Daryl. Ikaw? Anong ginagawa mo? Mukhang galit si Yvette noong sinabi niyang yon, pero hindi siya napakali. Noong napagtanto niya na matagal nang nahulog ang loob niya kay Daryl noong hinalikan siya nito. Bago pa makapagsalita si Daryl, bumulong ulit si Yvette. Daryl, kailangan mong tuparin ang mga sinabi mo. Kung mayroon kang oras, pumunta ka sa New World Continent at hanapin mo ko doon. Hihintayin kita. Nahiya si Yvette matapos niyang sabihin yon. Parang may kumikiliti sa tiyan niya sa sobrang kilig. Tapos, lumingon siya at mabilis na naglakad paalis. Samantala, sa isang bundok na 100 kilometro ang layo mula sa Donghai City. Nasa loob ng kuweba si Megan at wala siyang pakiramdam. Tinanggal na ni Ambrose ang kanyang mga sapatos at kinikiliti ang kanyang mga paa. Hindi na niya ito kaya. Tawa siya ng tawa hanggang sa magmakaawa na siya. Parang awa mo na. Tigilan mo na. Ang lakas ng tawa ni Megan, kaya naman umiiyak na siya sa sobrang pagtawa niya. Tumigil si Ambrose, ngumiti siya, at sinabing, ngayon ay pag-usapan natin ito. Tatanungin ulit kita. Nasaan si Era? Sige na. Sasabihin ko na sayo. Noong nawala na ang kati niya, huminga ng malalim si Megan, at tumango agad, nasa secret chamber siya ng Emi sect. Yumuko si Megan para iwasan ang mga tingin ni Ambrose noong sinabi niya ito. Nagsinungaling siya pero hindi niya ito mapigilan. Hindi naman niya talaga alam kung saan pumunta si Era. Secret chamber? Natigilan si Ambrose noong narinig niya ito. Kumunot ang noo niya at nagtanong, anong ginagawa ni Era para ikulong mo siya sa secret chamber? Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi mo ito pwedeng itago. Na-excite si Ambrose na malaman kung nasaan si Era. Sabi ni Megan, nakakahiya ang nanay ni Era. Maraming beses ko nang yan sinabi dati. Hindi mo ba naiintindihan? Ang nanay ni Era ay ang dating master ng Emi sect. Nagkaroon siya ng sikretong relasyon kay Daryl 7 taon na ang nakalipas at ipinanganak niya si Era. Pero hindi niya ito sinabi sa mga tao. Nagpatuloy magsalita si Megan, kung may dignidad siya bilang master ay hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Si Era ang anak ni Aurora kaya naman kinulong namin siya. Hindi ba kami mabait para gawin yon? Nagalit si Megan noong naisip niya ang relasyon ni Aurora kay Daryl. Napansin ni Ambrose ang galit ni Megan kapag binabanggit niya si Era. Nagalit siya kay Megan. Kahit anong ginawa nilang mag-ina, miyembro ka ng Emi sect. Kaya hindi mo sila dapat sinasabihan ng mga masamang salita. Ikaw ang may gawa nito sa kanila, kaya naman hindi ka rin inosente. Tapos, tumigil magsalita si Ambrose. Tinakpan niya ang acupoints ni Megan para hindi niya magamit ang kanyang internal strength. Tapos, tinanggal niya ang tali at sinabing, dalian mo. Dalhin mo ko sa secret chamber ng Emi sect. Kailangan kong hanapin si Era. Noong naisip niya na nakakulong si Era sa isang sikretong kwarto, nakaramdam siya na parang gusto niyang lumipad agad papunta sa Emi sect para kay Era. Sige, dadalhin kita roon. Kinamot ni Megan ang kanyang pulso at mabilis na sinagot ang bata. Gustong-gusto niyang patayin si Ambrose. Gayunpaman, walang paraan para magawa niya ito. Tinakpan ni Ambrose ang kanyang internal strength. Kaya niya lang maglakad kung saan siya ituro. Hindi niya ito kayang labanan. Ang importante, hawak ni Ambrose ang Tyrant Hammer. Kahit na mabalik ang kanyang lakas, hindi niya kayang talunin si Ambrose. Pagkatapos ng 2 oras, nakarating na si Ambrose at Megan sa secret chamber ng Emi sect. Ang tagong lugar ay nasa likod ng Emi Mountain. Ang buong chamber ay gawa sa malalaking bato. Nag-ensayo ang mga dating master dito. Nasa secret chamber ba si Era? Masayang tinanong ni Ambrose noong nakarating sila sa entrance. Oo, nasa loob siya ng secret chamber. Nagsinungaling si Megan sa kanya. Pero, naniwala si Ambrose na totoo ang sinabi ni Megan, at agad naman silang naglakad papunta sa secret chamber. Malaki ang kwarto. Matapos nilang maglakad ng 100 metro papunta sa kwarto, naramdaman niyang parang may mali. Simple lang ang mga furnish na nasa loob ng secret chamber. Nakita niya ang ibang mga bato na lamesa at upuan pero nasaan si Era? Noong nakarating na sila sa dulo ng kwarto, tiningnan ni Ambrose si Megan at sinabing, nasaan si Era?
Tumuro si Megan sa stone wall, mayroong pulang switch doon. Ngumiti si Megan at sinabing, nakikita mo ba yung pula na switch? Pindutin mo yan at may magbubukas na pintuan sa pader sa harapan mo. Nasa likod si Era ng pintuan na yan. Natuwa si Ambrose noong narinig niya ito. Naglakad siya ng mabilis papunta doon at pinindot ang pulang switch. Ha! Subalit, may isang malaki na net ang nahulog sa harapan niya at isang kidlat ang narinig. Tinakpan ng net ang bata. Tapos, gumaan ang pakiramdam ni Ambrose. Ang malaking net ay hinila ang katawan niya pataas. Oh! Noong bumalik si Ambrose sa ulirat, natulala siya. Ang malaking net ay nahuli si Ambrose. Inisip niya kung anong material ang ginamit dito. Nagulat si Ambrose noong hinila siya ng net pataas sa langit. Nag-aalala siya. Kinuha niya ang kanyang dagger at hiniwa ang net para makaalis siya, pero masyadong matibay ang net. Mas nagalit pa siya dahil tuwing nahihirapan siya ay mas lalong sumisikip ang net. Ikaw! Nanginginig si Ambrose. Tiningan niya ng masama si Megan. Nagsinungaling ka sa akin. Sa wakas ay napagtanto ni Ambrose na wala talaga si Era sa lugar na yon. Hoy bata, nakangiti siyang tiningnan ni Megan. Kahit na malakas ka, wala ka pang karanasan. Masyado ka pang bata para kalabanin ako. Kinagat ni Megan ang kanyang ngipin noong sinabi niya ito. Siya ang namumuno sa EMISEC pero ang isang 10 na taong gulang na bata ay pinahiya siya ng maraming beses. Dahil nahuli na niya ang bata, kailangan niyang pagbayarin ito. Galit na galit si Ambrose pero wala siyang masabi. Tama si Megan. Nasa kanya nga ang Tyrant Hammer. Hinayaan siya nitong makapaglakbay sa buong mundo ng matiwasay pero kulang siya sa karanasan. Niloko siya ni Megan. Nainis si Ambrose noong naisip niya yon. Black. Hindi sumuko si Ambrose. Hinawakan niya ng mahigpit ang dagger para hiwain muli ang net. Ang matulis na patalim ng dagger ay nasira pero walang bakas ng pagkasira ang net. Gulat at galit si Ambrose. Gusto na niyang gamitin ang Tyrant Hammer. Ngunit, nakapulupot sa kanya ang net. Hindi siya makaalis dito. Tumawa si Megan. Bata, wag mong sayangin ang enerhiya mo. Ang net na yan ay gawa sa ice silk at 10. Mas yumabang si Megan at mukhang mapaglaro ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, bata. Hindi muna kita papatayin. Ikukulong kita rito habang buhay at nang matikman mo kung paano maging isang bilanggo. Pakawalan mo nga ako. Galit na galit si Ambrose. Sumigaw siya, hindi ako pwedeng makulong dito. Marami akong importanteng dapat gawin. Importanteng dapat gawin? Ang hanapin si Era, nakangiting tanong ni Megan. Nag-aalalang sinabi ni Ambrose, hindi ang paghahanap kay Era. Marami pa akong importanteng gagawin. Gusto kong sumali sa elixir competition at maghanap ng yon matapos ang 3 araw. Hindi ko yon pwedeng palampasin. Binabalaan kita. Kapag hindi ako nakapunta sa event, hindi kita mapapatawad. Ang elixir competition. Nanigas ang ngiti ni Megan habang nakatingin siya kay Ambrose. Gusto mong sumali sa elixir competition? Anong gagawin mo dun? Huminga ng malalim si Ambrose at sinabing, sasali ako para makuha ang 7 exquisite elixir para mailigtas ang master ko. Kaya kailangan mo kong pakawalan. Kapag hindi ako nakasali doon, papatayin kita. Sino ba ang master mo? Nakangiti sinabi ni Megan. Gusto niyang malaman ang pagkatao ni Ambrose. Ang isang 10 na taong gulang na may divine weapon at outstanding martial arts skills. Hindi ordinaryong tao ang master niya. Hindi mo naman kailangang malaman kung sino ang master ko, malamig na sagot ni Ambrose. Binabalaan ulit kita. Pakawalan mo ko. Hindi mo matatanggap ang mga consequence kapag hindi ako nakasali. Maraming masasabi ko lang ay ang puwersa sa likod ko ay kayang-kaya patumbahin ang EMISEC. Tama si Ambrose. Lumipas na ang 7 taon simula noong bumalik ang Incandescent Sect. Mabilis nilang nabuo ito ulit. Kahit na hindi ito kasing lakas tulad noon ay isa pa rin naman sila sa magagaling na sekta sa New World Continent. Ang EMISEC naman, kung wala si Aurora at Abyss Mother Serendipity, ang lakas ng EMISEC ay nabawasan ng kalahati. Kung sinakop ng Incandescent Sect ang EMISEC,
Isang araw lang ay mapapatumba na ang emisek. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Megan noong narinig niya ang mga sinabi ni Ambrose. Paano nagagawang magsalita ng ganoon nung bata matapos niyang mahuli? Ngunit, ang lakas ng loob ng bata ay isang patunay na ang mga tao mula sa kanyang lugar ay kayang-kaya patumbahin ang emisek. Naisip ito ni Megan. Kakapasa lang sa kanya ng posisyon sa emisek, at kapag napatumba sila, bago makumpirma ang posisyon niya, baka sabihin ng mga tao niya na mahina siya. Naniniga si Megan at ayaw niyang pakawalan si Ambrose. Hindi niya pwedeng pakawalan ito ng basta-basta matapos siyang saktan nito. Matapos ang 10 segundo, huminga ng malalim si Megan at tiningnan si Ambrose. Sige na. Pakakawalan kita pero kailangan mong mangako sa akin sa 3 kondisyon. 3 kondisyon? Kumunot ang noo ni Ambrose. Ano naman yang mga yan? Ngumiti si Megan at sinabing, hindi ko pa naiisip. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya mo yun gawin. Kumunot ang noo ni Ambrose at hindi siya sinagot. Hindi niya alam kung anong gagawin ni Megan, pero sigurado siya na hindi na siya pwedeng magpaloko rito. Ngumiti si Megan. Napagtanto niya na ayaw pumayag ni Ambrose sa gusto niya. Kapag pumayag ka, tutulungan kitang hanapin si Ira. At saka, kapag may nakagawa ng 7 exquisite elixir sa competition, tutulungan kitang makuha ito. Ano sa tingin mo? Naisip na agad ni Megan ang mga bagay na yon. Walang kwenta naman kung i-provoke niya ang bata at magbigay ng gulo sa emisek. Sabi nga nila, magiging magulo kapag walang nagtiis. Ako ang bagong emisek master, at kaya kong gumawa at magkaroon ng mga elixir kapag kailangan ko. Mas magiging malakas ako. Hahanapin ko ang batang to para maghiganti sa mga pagpahiya niya sa akin. Huminga ng malalim si Ambrose at tumango. Noong nakita niya ang tingin ni Megan, sabi niya, sige. Tutuparin ko ang 3 kondisyon mo. Pakawalan mo na ako. Dali. Samantala, sa Donghai City, si Lily at Samantha ay nakaupo sa isang coffee shop para uminom ng kepe. Maganda ang panahon ngayon at nasa mood si Lily. Binenta niya ang kanyang villa noong umaga at nakakuha ng pera para makabili ng gamot kay Jack para ibalik ang kanyang itsura. Naroon siya para hintayin si Jack at i-deliver ang produkto. Ma? Ngumiti si Lily kay Samantha, galit ka ba dahil binenta ko ang villa natin? Ang kulit mo talaga anak. Bakit ako magagalit? Ngumiti si Samantha. Hanggat may babalik ang itsura mo dati, hindi ako magdadalawang isip na gumastos ng pera. Matalino at magaling si Lily. Marami siyang kinikita na pera galing sa live broadcasts niya dati. Naisip ni Samantha na mag-live muli ang kanyang anak kapag gumanda na ito ulit. Naniniwala siya na hindi naman tatagal ang pagkita ng pera ng anak niya para makabili ulit ng bagong villa. Hindi mapakali si Lily. Hinawakan niya ang kamay ni Samantha at sinabing, Ma, huwag kang mag-alala. Kapag gumanda na ako ulit, bibili tayo ng mas malaking bahay. May tiwala ako sa iyo anak, ngumiti si Samantha at tumango. Habang nag-uusap sila, isang lalaki na nakasuot ng pormal ang pumasok sa loob ng cafe. Si Jack ito. Noong nakarating na siya, nakita niya agad si Lily. Ngumiti siya noong nakita niya ito. Nilagay ni Jack ang gamot sa lamesa at ngumiti kay Lily. Miss Lily, nasa'yo na ba ang pera? Tumango si Lily. Excited si Jack at agad niyang tinanong kay Lily kung pwede na ibigay ang pera tapos binigay na niya ang gamot kay Lily. Pagkatapos nun, kinuha ni Jack ang agreement, ngumiti siya at sinabing, Miss Lily, dapat mong pirmahan ang agreement na ito. Ang gamot namin ay kakalabas lang. Kaunti pa lang ang mayroon nito. Ito ay isang non-disclosure agreement. Kailangan mong itago ang impormasyon tungkol sa gamot na ito. Sige. Hindi naman naghinala si Lily. Tiningnan niya ang agreement at pinirmahan ito. Pero, noong napirmahan na ito ni Lily, narinig niya ang isang malakas na tawa mula sa pintuan, at nakita ang isang lalaki na naglalakad papasok sa cafe. Ito ay si William. William, naguluhan si Lily noong nakita niya ito. Ngumiti si Jack at binati ang lalaki, kapatid na William, tapos na. Nasa account na natin ang $50 milyong. Okay. Magaling, tumango si William at kinuha ang agreement mula kay Jack. William. Ikaw. Anong problema? Napagtanto ni Lily at Samantha na may mali.
Tiningnan nilang mabuti si William. Mukha namang maayos si William. Ngumiti siya at sinabing, hindi mo ba naiintindihan, Lily? Magkapartner kami ni Jack at ang binenta naming gamot sa iyo ay peke. Naiintindihan mo na ba? Ano? Fake? Nanginig ang katawan ni Lily at bigla na lang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. William, hayop ka! Bumalik sa ulirat si Samantha, tinuro niya si William at minura ito. Nakipag-partner ka sa isang tagalabas para nakawin ang pera namin. Tao ka pa ba? May konsensya ka pa ba? Nanginginig si Samantha habang sinisigawan si William. Konsensya? Ngumisi si William. Tiningnan niya si Samantha, hindi ka ba nahihiyang pag-usapan yang konsensya? Dahil sa pangit mong anak, binangkrop ni Daryl ang Landon family. Hindi mo ba alam yon? Paano na-survive ng Landon family ang bankruptcy? Nasaan kayo nung nagdudusa kami? Hindi na mapigilan ni William ang emosyon niya at sumigaw siya. Pareho kayong nakatira sa isang villa at mayroon luxury car. Ikaw. Nairita na si Samantha. William, binili ni Lily ang villa gamit ang pinaghirapan niyang pera. Wala namang relasyon yon sa Landon family. At saka, napatumba ang Landon family dahil din sa kagagawan niyo. Hindi mo pwedeng sisihin ang ibang tao. Hindi na nila alam ang gagawin sa sobrang galit. Isang mapait na tawa ang narinig sa buong shop. Ang lakas ng tawa ni William. Wala akong oras makipag-usap ng walang kwentang bagay sa inyo. Maraming salamat kay Lily dahil nasira ang Landon family. Kaya naman, kinuha ko ang pera galing sa pagbenta mo sa villa. Paghihiganti ito. William. Hindi na natiis ni Lily. Nanginig siya at lumingon kay William at malamig na sinabi, niloko mo kami. Ninakaw mo pa ang pera ko. Hindi ka ba natatakot makulong? Hindi nagpa-apekto si William, sinabi mo bang nangloko ako? Binigay mo sa akin ito ng kusa. Ang mga huli pangungusap sa agreement ay patunay dito. Kakapirma mo lang. Inalog ni William ang agreement na nasa kamay niya. Ano? Nanginginig si Lily. Nanghihina ang tuhod niya. Bigla na lang siya napaupo sa upuan at hindi na nakapagsalita. Nagsisi si Lily na hindi niya muna binasa ang agreement dahil gustong-gusto niya talagang makuha ang gamot. Parang ito ang kasabihan, ang isang nalulunod na lalaki ay makukuha lahat ng straw. Natulala rin si Samantha. Halata naman ang sitwasyon. Matapos pirmahan ni Lily ang agreement, ang 50 milyong dolyar ay na kay William na. Kahit na ipakulong siya ni Lily, mahihirapan siyang kuhain ang pera. Paano nangyari yon? Ang yabang ng tingin ni William kay Lily at ngumiti ito, simula ngayon, kahit anong gawin mo sa Landon family ay nasa kasulatan na, kung hindi ka masaya, pwede mo kong ipakulong. Pero payo ko lang sa'yo na sukuan mo na ang ideya na yon. Kung tama ang hula ko, wala ka ng pera para mag-hire ng abogado ngayon. Tapos, tumawa siya. Tapos, umalis si William nang nakatawa. Ikaw. Galit na galit si Lily at muntik na siyang mahimatay. Nahulog siya sa upuan. William! Hayop ka! May araw ka rin, nanginginig si Samantha habang umiiyak. Ang villa at pera nila ay wala na sa isang iglap. Paano sila magpapatuloy mabuhay? Ma! Huwag kang magalit. Kasalanan ko to, madali akong nagtitiwala sa mga tao, sabi ni Lily habang kinakagat niya ang kanyang labi. Huminga ng malalim si Samantha at ngumiti, hindi kita sinisisi. Iniisip ko lang ang susunod na hakbang na gagawin natin para sa kinabukasan natin. Huminga ng malalim si Lily habang tinitingnan niya ang pamilyar na kalye sa labas. Tapos sinabi niya, umalis na tayo sa Donghai City at magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Wala nang emosyon si Lily noong sinasabi niya ito. Sanay na siya sa pagkadismaya matapos siyang hindi siputin ni Daryl sa 7 taon na agreement nila. Binenta niya ang villa pero nawala ang pera niya dahil niloko siya. Wala na siyang natitira para sa pangalan niya. Gusto na lang umalis ni Lily sa lugar na sumira ng puso niya. Samantala, sa Mid-Heaven Plaza sa Mid-City. Ang Mid-Heaven Plaza ay isa sa mga pinakamalaking lugar sa Mid-City. Matatagpuan ito sa gitna ng syudad. Malapit na ito sa 100,000 square feet, 10 beses ang laki sa Neptune Square sa Donghai City. Maganda ang panahon, mataas ang araw.
Ang mga tao ay nagtipon sa Mid-Heaven Plaza. Hindi naman ito masama. Ang Elixir Association's Elixir Competition ay gaganapin sa Mid-Heaven Plaza. Ang mga Elixir Master na galing sa iba't ibang lugar mula sa World Universe Continent at sumali sa competition. Isa itong malaking event. Hindi lang ang mga sekta mula sa martial arts community ang naakit sa competition na ito, kung hindi ang iba pang mga grupo at ordinaryong tao na manonood ay excited din. Isang malaking Elixir stage battle ang sinet up sa gitna ng plaza, at maraming flag ang galing sa iba't ibang sekta ang nasa stage. Ang iba sa mga flag na ito ay mula sa Shaolin Sect, Wudang Sect at Xiaoyao Sect. Bigla na lang 100 mga babae ang pumasok galing sa labas ng plaza. Nakasuot sila ng puting mga bestida, at napakaganda at elegante nilang tingnan. Sila ang mga alagad ng Emi Sect. Ang bago nilang Sect Master na si Megan ang namuno sa grupo. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang nakasuot si Megan ng isang mahaba at kulay buwang dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Naging kakaiba ang kanyang aura mula noong maiging isa siyang Sect Master. Dito niya nagawang kumuha ng mas malaking atensyon. Isang teenager ang nakatayo sa likuran ni Megan, at gaya ng ibang mga disipulo ng Emi, nakasuot din ito ng isang mahaba at kulay puting robe. Nagmukha itong mahinhin at guwapo na may napakagandang aura. Siya ay walang iba kundi si Ambrose Darby. Ikinulong ni Megan si Ambrose doon at pinuwersa itong mangako na susundin ang 3 mga kondisyon na kanyang ibibigay bago niya ito magawang pakawalan. Dito na nagpatuloy sa pananatili si Ambrose sa Emi Sect. Naroroon siya para umattend ng isang Elixir competition kasama ni Megan. Gasp! Agad na umingay ang paligid nang dumating ang sekta ng Emi. Maraming mga lalaki ang agad na napatitig kay Megan. Siya ang bagong Sect Master ng Emi. Napakaganda niya. Ang ganda. Napakaganda niya talaga. Agad na napuno ng mainit na pagbati at sigaw ang paligid. Napangiti rito si Megan, agad na nasatisfy ang superior niyang personalidad nang makita niya ang humahangang mukha ng mga ito. Nakakatuwa talaga na maging isang Sect Master. Naglakad ang mga disipulo ng Emi papunta sa battle stage, habang nakatayo naman ang mga miyembro ng ibang sekta para batiin ang mga ito. Long time no see, Master Castello. Nandito ka na pala, Master Castello. Habang bumabati, nagbigay ang ibang mga Sect Master na kaya-gaya ni Mas ng Shaolin Sect at Sect Master ng Wudang ng kanilang mga regalo para i-congratulate si Megan sa bago nitong posisyon. Dito na naramdaman ni Megan na parabang nasa tuktok na siya ng langit. Napakabait mo, Sect Master Leonard ng Endless Sect. Inutusan ni Megan ang kanyang mga disipulo na itago ang mga regalo habang nagpapasalamat sa ibang mga Sect Master. Matapos magpalitan ng mga pagbati, tumingin si Megan sa tabi at agad na napansin ang malapit sa kanyang si Zoran Carter. Ilang araw din kitang hindi nakita, Sir Carter. Kumusta ka na? Nakangiting tanong ni Megan. Habang nagsasalita, tiningnan ni Megan ng kanyang paligid, nadismaya ito nang hindi niya makita si Daryl. Hindi lang siya ang hindi naka-attend doon, dahil maging ang kanyang mga asawang sina, Debra Gable, Yvonne Young at Monica Vaughan ay wala rin ngayon sa lugar na ito. Dito na napipilitang ngumiti si Zoran at nanalamig na sinabing, malakas at masigla pa naman ako ngayon, kaya hindi mo ko kailangang igalang, Master Castello. At pagkatapos, bago pa man makasagot si Megan, agad nang bumalik at umupo si Zoran sa kanyang kinaupuan. Hindi kailanman naging maganda ang impresyon ni Zoran kay Megan. Nang umattend sila sa Millennium event ng Emi Sect, malakas na inanunsyo ni Megan sa publiko ang tungkol sa eskandalo ni Aurora Hansen. Nang dahil sa pangyayaring ito, hindi na naging maganda ang impresyon ni Zoran kay Megan. Mayroong direkta at prangkang pagkatao si Zoran. Kinamuhian niya ang ipinakitang ugali ni Megan nang gawin niya ang bagay na iton, masyado itong nakakahiya at nakakamuhi para kay Zoran. Kaya natural lang na hindi maging approachable si Zoran kay Megan sa mga okasyong kagaya nito. Agad na napahiya at nakaramdam ng awkwardness si Megan nang ma-realize niya ang naging pakikitungo ni Zoran sa kanya, pero nagawa pa rin niyang magtanong dito ng, Sir Carter, magpupunta ba ngayon dito sa Elixir competition si Daryl? Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Megan nang sabihin niya iyon. Wala namang ipinakitang emosyon ang mukha ni Zoran nang walang pakialam niyang sabihin na, bakit ako ang tinatanong mo ng tungkol sa pagpunta ni Daryl?
Tanungin mo na lang ang kahit na sinong nagmula sa Elysium Gate. Namula ang mukha ni Megan nang barahin siya ni Zoran ng ilang beses. Hindi na siya makapagsalita sa sobrang kahihiyan nang sabihin ito si Zoran. Mapait namang ngumiti ang mga sectmaster ng ibang mga sekta, habang iniiling ang kanilang mga ulo, wala ring sinabi na kahit ano ang mga ito. Alam na alam din kasi nila ang tungkol sa maiksing pasensya ni Zoran. Agad na napuno ng stress ang hangin sa kanilang paligid. Pagkatapos ng ilang mga awkward na sandali, hindi na alam ni Megan kung ano ang kanyang sasabihin. Sinenyasan na lang niya ang ilang mga disipulo na nasa kanyang likuran at bumalik sa kanyang upuan. Habang umuupo, nanatili namang tahimik si Ambrose, mahina nitong sinabi na, mukhang hindi ka iginagalang ng lahat bilang sectmaster ng ME sect. Naaawa ako para sa'yo. Kahit na masyado pang bata si Ambrose, nagawa pa rin niyang makita na hindi natutuwa si Zoran kay Megan. Ang mga batang kaedad ni Ambrose ay mahilig na magsabi ng katotohanan ng walang kahit na anong filter. Kaya agad niyang nasasabi ang mga laman ng kanyang isip. Sush! Agad na na-depress si Megan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Dito na siya tumitig kay Ambrose at mahinang sinabi na, mas mabuti kung tatahimik ka na lang kung gusto mo talagang tulungan kita na hanapin si Era at ang 7 Exquisite Elixir. Nanginginig na sinabi ng galit na si Megan. Nagawa na siyang lokohin maging ng isang bata. Kahit na masyado pang bata si Ambrose, masyado pa rin siyang mature para sa kanyang edad. Nang ma-realize niyang galit si Megan, agad siyang ngumiti at tumahimik. Gasp! Sa mga sandaling ito, isang komosyon ang biglang umusbong nang magpakita ang isang pinagpalang babae sa gitna ng battle stage. Dahan-dahan itong naglakad sa stage suot ang isang mahaba at kulay purple na dress. Nagkaroon siya ng kabigha-bighaning hubog ng katawan, at mukhang may kakayahang magpabagsak ng mga kaharian, hindi na mailalarawan ang ganda nito. Siya ay walang iba kundi si Ophelia Lane, ang chairlady ng Jiangnan Elixir Association. Agad na umingay ang paligid nang makita nila si Ophelia Lane. Napakaganda talaga ni Chairlady Ophelia Lane. Siya pa rin ba ang magiging host ng Elixir Competition ngayong taon? Kahit isa lang siyang chairlady ng Jiangnan Elixir Association, nakilala pa rin siya ng iba't ibang mga elixir community sa buong world universe. Umaasa sa kanya ang lahat na mag-host sa elixir competition na ito. Binuo ang mga tao sa paligid ng mga pangkaraniwang tao at ilang mga mayayamang disipulo, hindi maalis ng karamihan sa mga ito ang kanilang mga mata kay Ophelia. Maging ang batang si Ambrose ay na-attract sa nilalabas nitong aura. Sa mga sandaling iyon, naglakad si Ophelia sa gitna ng stage, tumingin sa kanyang paligid at nakangiting sinabi na, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ginaganap na elixir competition ngayong taon. Record-breaking ang mga taong nanonood dito ngayon. Sige, oras na para magsimula, kaya iniimbitahan ko ang lahat ng mga contestant na magpunta rito sa stage para maghanda. Dito na sumabog sa lakas ng palakpakan ang mga nanonood na tao sa paligid. Tumingin si Megan kay Ambrose at mahinang sinabi na, nakikita mo ang babaeng yan na nasa stage. Siya ang chairlady ng Jiangnan Elixir Association. Siya ang magtatago sa lahat ng mga elixir na gagawin ng mga kalahok sa kompetisyong ito. Ang ibig mong sabihin, mahinang sagot ni Ambrose, sa sandaling gumawa ang isa sa kanila ng 7 Exquisite Elixir, ang una nating dapat gawin ay kontrolin si Ophelia at nakawin ito sa kanyang mga kamay. Sige. Tango nang pumapayag na si Megan. Dito niya sinabi na sa sandaling matapos ang kompetisyong ito, dadalhin ko siya sa isang resting lounge, dito ka na magkakaroon ng pagkakataon na selyuhan ang kanyang mga acupoint at pagkatapos ay kunin ang elixir. Magaling? Malakas na tango ni Ambrose. Agad silang nagkasundo na gawin ang bagay na yon. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang elixir competition. Isa itong record-breaking na elixir competition na kumuha sa atensyon ng maraming mga talentadong gumagawa ng elixir. Ang lahat ng sumali sa kompetisyong ito ay mayroong sapat na kakayahan at malalim na pangintindi sa paggawa ng elixir. Nagawa ng isa sa mga kalahok na gumawa ng isang walang katulad na ultimate elixir sa unang round ng kompetisyon, dito na biglang nagkagulo ang mga manonood. Kumabog ng malakas ang puso ng nanonood sa kompetisyong si Ambrose habang nakatayo sa lugar na iyon. 7 Exquisite Elixir. Gumawa na kayo ng 7 Exquisite Elixir. Hanggang sa lumipas ang oras, dumating na rin ang elixir competition sa huli nitong round.
Sa mga sandaling iyon, nanginig ang isa sa mga kaldero na nababalot ng spiritual power at tuluyang bumukas. Agad itong sinundan ng isang nagniningning at may 7 kulay na pill na lumabas at nagpakita sa harapan ng lahat. Dito na biglang napatayo ang mga nakaupong sect master. Malinaw na makikita ang pagkagulat at naglalagablab na interes sa kanilang mga mata. Nanginig ang buong katawan ni Ophelia habang nasasabik na naglalakad gamit ang kanyang suot na high heels. Ito ba ang 7 exquisite elixir? Pagkatapos niyang kunin ang pill, nakaramdam si Ophelia ng isang hindi maipaliwanag na pagkasabik. Tumingin siya sa mga manonood at sinabing, "Kayong lahat." Gumawa ang kalahok na ito ng isang 7 exquisite elixir. Siya na ang tatanghaling champion kung hindi magpapakita ng hindi inaasahang sorpresa ang kanyang mga katapat sa round na ito. Gasp! Agad na umingay ang lahat nang marinig nila ito. Agad na napatingin ang mata ng mga ito sa hawak na 7 exquisite elixir ni Ophelia. Ayon sa isang alamat, ang 7 exquisite elixir ay isang pambihirang fenomenon na isang beses lang nangyayari sa bawat 100 taon. Bilang lang din ang mga taong nakakaalam sa mga sangkap para bumuo nito. Pero walang sinuman ang nagakala na magagawa ng isa sa mga kalahok ng elixir competition na itong bumuo ng isang 7 exquisite elixir. Mahigpit namang isinara ng nasa baba ng stage na si Ambrose ang kanyang mga kamao. Namula ang kanyang mukha babang nasasaik ng husto. Mayroon talagang 7 exquisite elixir. Tawa nito sa kanyang sarili. Mukhang hindi nasayang ang pagpunta niya sa elixir competition na ito. Habang iniisip ang bagay na yon, ngumiti si Ambrose at tumingin kay Megan. Dito na niya naiinip na sinabing, "Ikaw na ang bahala mamaya, Ate Castello. Kailangan mong dalhin si Ophelia sa resting lounge mamaya para maselyuhan ko ang kanyang mga acupoint." Mahinang tumawa si Megan habang sumasagot kay Ambrose ng, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang dalhin si Ophelia sa resting lounge sa sandaling matapos ang elixir competition na ito. At pagkatapos ay ikaw na ang bahalang sumelyo sa kanyang mga acupoints at kumuha sa hawak niyang 7 exquisite elixir. Pero huwag mong kakalimutan na may utang ka pa sa akin na 3 kondisyon." Tango ni Ambrose. Kasalukuyang nakatutok ang kanyang mga mata sa hawak na 7 exquisite elixir ni Ophelia. Nasabik siya rito ng husto. Magagamot na niya ang tinamong sugat ng kanyang master, na si Mateo Hanson sa sandaling makuha niya ang elixir na ito. Pagkatapos ng kalahating oras, tuluyan na ring nagtapos ang elixir competition. Nang magtapos ito, agad na tumayo si Megan at naglakad papunta kay Ophelia Lane. Dito na niya nakangiting sinabi na, "Chair Lady Lane, may gusto po akong sabihin sa inyo ng pribado." Si Ophelia Lane ang Chair Lady ng Jiangnan Elixir Association. Palagi rin siyang pumupunta sa Donghai City, kaya natural lang na maging dating kakilala siya ni Megan. Sa mga sandaling ito, hindi na nag-isip ng husto si Ophelia tungkol sa gusto ni Megan. Tumatango siyang sumagot ng, "Makausap ng pribado." "Sige. Saan naman tayo dapat na mag-uusap?" "Doon po muna tayo sa resting lounge ng Emisec," sabi ni Megan bago ito ngumiti. At pagkatapos ay nanguna siya sa paglalakad papunta sa resting lounge. May kani-kanilang mga resting lounge ang bawat isang sect master na uma-attend ng elixir competition. Sa mga sandaling yon, dinala ni Megan si Ophelia sa resting lounge ng Emisec. Maliban sa mga disipulo ng kanilang sekta, wala nang kahit na sino ang maaaring pumasok sa kanilang lounge. Nagmukhang simple ang resting lounge ng Emisec na naglalaman ng ilang mga sofa at kama. Nang makapasok sila sa resting lounge, tumingin si Ophelia kay Megan at nakangiting sinabi na, "Ano ang maitutulong ko sa iyo, Master Castello? Bakit napakamisteryoso mo yata ngayon?" Nakangiti namang sumagot si Megan ng, "Matagal din tayong hindi nagkita, kaya gusto sana kitang makausap." Habang sinasabi ang bagay na yon, isang maliit na batang lalaki ang nagbuka sa pinto at tumakbo papasok sa kwarto. Siya ay walang iba kundi si Ambrose. Thud. 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 Itinaas ni Ambrose ang kanyang mga kamay at mabilis na sinuntok ang mga acupoint ni Ophelia. "Ikaw." Hindi kailan naman naisip ni Ophelia na may aatake sa kanya ng patago. Sa mga sandaling ito, hindi na siya halos nakapag-react nang atakihin siya ng batang ito. Nanginig siya, at hindi na naigalaw pa ang buo niyang katawan. Tumingin si Megan kay Ophelia at nakangiting sinabi na, "Chair Lady Lane,
ang batang sumelyo sa mga acupoints mo ay walang iba kundi si Ambrose Darby. Hindi kanya sasaktan. Mayroon lang siyang bagay na gustong makuha sa'yo. Ano ang bagay na yon? Nababahalang tanong ni Ophelia. Hindi naman sumagot dito si Megan, habang tumitingin kay Ambrose at sinasabing, tinulungan na kita, ikaw na ang bahala sa kanya. Lalabas na muna ako para tingnan kung may papasok sa resting lounge namin. Dito na tumalikod at umalis si Megan. Sa mga sandaling ito, tanging sina Ophelia at Ambrose na lang ang natira sa loob ng resting lounge. Hoy! Dito na nagising sa realidad si Ophelia. Lumingon siya kay Ambrose at sinabing, ang lakas ng loob mong atakihin ako, bata. Kilala mo ba kung sino ako? Pakawalan mo na ako at kalilimutan ko ang tungkol sa pangyayaring ito. Pasensya na po pero hindi pa kita po pwedeng pakawalan. Ngiti ni Ambrose habang lumalapit kay Ophelia. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at maging ang kabigha-bighaning hubog ng katawan nito bago magtanong ng nasaan ang 7 exquisite elixir. Ano? Gusto niya ang 7 exquisite elixir. Agad siyang sinermonan ni Ophelia nang marinig niya ang mga sinabi ni Ambrose. Isa sa mga kalahok ang gumawa ng 7 exquisite elixir, kaya paano ko ito ibibigay sa iyo? Parang hindi narinig ni Ambrose ang kanyang mga sinabi. Napakamot na lang ito sa kanyang ulo habang sinasabi sa kanyang sarili na, hahanapin ko na lang ito as iyo. Bakit pa ba kita tinanong ng tungkol dito? Dito na niya itinaas ang kanyang mga kamay at sinimulang kapapan ang katawan ni Ophelia. Gasp! Agad na namula ang mukha ni Ophelia, nakaramdam siya ng magkahalong kahihiyan at galit sa mga sandaling ito habang nanginginig na sinasabing, tama na. Tumigil ka na. Siya ang chairlady ng Jiangnan Elixir Association, isang kilalang tao sa mundo ng mga cultivator. Pero nagawa ng batang paslit na itong kakapan ang kanyang katawan. Isa itong kahihiyan. At higit sa lahat, isa siyang puro at malinis na babae. Hindi pa niya nagagawang lumapit ng ganito sa ibang lalaki. Kahit na bata si Ambrose, isa pa rin siyang lalaki. Mas tumindi ng tumindi ang galit ni Ophelia habang mas tumatagal ang pag-iisip na kanyang ginagawa sa bagay na ito. Dito na siya nagpatuloy sa pagsigaw ng, tama na. Tumigil ka na. Agad namang nainis si Ambrose sa ginagawang pagsigaw ni Ophelia. Dito na siya bastos na sumigaw ng, bakit ka ba sumisigaw? Gusto ko lang namang makuha ang 7 exquisite elixir. Hindi kita gusto. Ikaw, dito na bayolenteng namula ang magandang mukha ni Ophelia. Parang sasabog na siya sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Hindi niya inasahang magsasalita ang isang bata na kagaya ni Ambrose ng ganito. Gumamit ito ng isang makalumang tono na parabang isa na siyang binata. Ang bagay na gumalit kay Ophelia ay ang pagkilala sa kanya bilang isang diyosa sa mundo ng mga cultivator. Mayroon siyang libo-libong mga tagahanga, pero nagawa pa rin ng batang ito na magsalita ng hindi kita gusto na parabang wala itong pakialam sa kanya. Isa itong matinding kahihiyan para kay Ophelia. Hawakan mo pa ako nang mabalik ko na ang mga binti mo. Muling sigaw ng namumulang si Ophelia. Huminga ng malalim si Ambrose habang tinitingnan si Ophelia mula ulo hanggang paa. Nakasuot siya ng isang mahaba at kulay purple na dress. Kahit na nagsuot siya ng konserbatibong dress matapos maging host ng elixir competition, hindi pa rin ito nagawang itago ang magandang hubog ng kanyang katawan. Kahit 0 years old pa lang si Ambrose, mayroon na siyang alam sa iba't ibang bagay na tungkol sa lalaki at babae. Tumatawa itong sumagot ng, bakit hindi mo na lang kasi sabihin sa akin, saan mo tinago ang 7 exquisite elixir? Kukunin ko ito ng direkta sa iyo, nang hindi ka na makaramdam ng kahihiyan sa paghahanap na ginagawa ko. Ikaw, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Ophelia, naginit ang kanyang ulo, habang namumuhi kay Ambrose, pero hindi pa rin niya nagawang magsalita. Tama nga si Ambrose, hindi na niya kailangan pang tiisin ang pagkapkap na ginagawa nito sa kanyang katawan kung sasabihin niya lang kung nasaan ang elixir na kanyang hawak. Pero siya ang taong in charge sa elixir competition. Kaya agad nababagsak ang reputasyon ng Elixir Association sa sandaling mawala ang kahit isa sa mga elixir na ginawa ng mga kalahok sa kompetisyong ito. Kaya mas pinili ni Ophelia na isara ang kanyang bibig, dito na napailing ang nagbubuntong hininga na si Ambrose bago bumalik sa pagkapap kay Ophelia. Pero hindi niya pa rin mahanap ang elixir.
At sa halip, isang piraso ng pendant na gawa sa jade ang kanyang nakuha sa baiwang ni Ophelia. Sa totoo lang, kalahating piraso lang ng pendant na ito ang kanyang nakuha kay Ophelia. Isa itong napakagandang bahagi ng isang pendant na gawa sa jade. Makikitang nakaukit sa bahaging ito ang larawan ng isang dragon at phoenix na nakapagpa-enggrande rito. Ikaw, ibalik mo sa akin ang pendant na yan. Sigaw ni Ophelia. Dito na nagbago ang kanyang itsura, nagulat at nagalit siya sa pagkuha ni Ambrose sa pendant na iyon. Isang ulila si Ophelia. Inampun siya ng Elixir Association noong bata pa lang siya. At mula pagkabata ay hawak na niya ang bahagi ng jade na pendant na ito, siguradong ibinigay ito sa kanya ng mga tunay niyang magulang. Hindi alam ni Ophelia kung sino ang tunay niyang mga magulang, at tanging ang bahagi ng pendant na ito ang palagi niyang kasama mula noong ipanganak siya sa mundong ito. Sa tinagal-tagal ng panahong ito, nagawang maghanap ni Ophelia ng kahit na anong balita tungkol sa tunay niyang mga magulang gamit ang bahagi ng jade pendant na ito. Pero sa kasamaang palad, walang kahit na sino ang nakakilala sa pendant. Hinawakan ni Ambrose sa mga sandaling ito ang jade pendant. Dito na siya natigilan at nagisip ng malalim. Mukhang pamilyar ang jade pendant na ito, saan ko nga ba ito huling nakita? Oo nga. Dito na kumislap ang mga mata ni Ambrose. 7 taon na ang nakalilipas, noong kondenahin siya ng emperor ng New World at ipadala sa kulungan. Niligtas siya ng kanyang tita Yvette sa kulungang iyon para tumakas hanggang sa abutan sila ng dilim sa isang sirasirang templo. At noong gabi na yon ay nakatulog siya sa mga braso ni Yvette. Naaalala ni Ambrose na mayroon din si Yvette na kalahating bahagi ng ganitong klaseng jade pendant. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, sigurado si Ambrose na magkatulad ang dalang pendant ni Yvette at ni Ophelia, kahit na gamitan pa ito ng kakaibang materyales o estilo sa pagukit. Yvette Lane, Ophelia Lane. Bakit parang magkatunog ang dalawang mga pangalan na ito? Tumingin si Ambrose sa jade pendant na kanyang hawak habang lumilingong nagtatanong kay Ophelia ng, kaano-ano mo ang royal family ng New World? Royal family ng New World. Simangot ni Ophelia habang nako-confuse na sumasagot ng, ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa siya nakakarating sa New World kahit nakalian, kaya ano ang magiging kaugnayan niya sa emperor ng New World? Dito na nababahalang ipinadyak ni Ophelia ang kanyang mga paa. Ibalik mo na ang pendant na yan sa akin. Kilala mo ba si Tita Yvette? Tanong ni Ambrose. Para bang hindi narinig ni Ophelia si Ambrose. Hindi niya kilala kung sino ang Tita Yvette nito. Sa mga sandaling iyon, namula ang kanyang mukha habang sinasabi na, ibalik mo na ang jade pendant na yan ngayon din. Naiintindihan mo ba ako? Dahil hindi nagawang sagutin ni Ophelia ang tanong ni Ambrose, hindi na ito tinanong pa ni Ambrose, hindi na rin siya nagsabi ng kahit na ano. Nagpatuloy na lang siya sa pagkapkap hanggang sa makita niya ang isang elixir box sa damit nito. Papatayin kita. Nanginginig na sinabi ng mangyak-ngiyak na si Ophelia. Nagawa siyang kapapan ng barbarik na batang ito, kasalukuyan ng magulo ang suot niyang damit sa mga sandaling ito. Napakabastos! Sige na, huwag ka nang sumigaw. Ibabalik ko na ang pendant na ito sa'yo. Bastos na sagot ni Ambrose. Dito na niya ibinalik ang pendant kay Ophelia. Pagkatapos nito ay agad na chinek ni Ambrose ang laman ng elixir box. Dito niya nakita ang 2 dosenang mga elixir na kasama ng 7 exquisite elixir na kanyang hinahanap. Tumatawa siyang nagsalita ng, nahanap ko na rin ito. Agad na gumanda ang muod ni Ambrose sa mga sandaling ito. Dito na siyang umiti kay Ophelia at sinabing, huwag mo akong titigan ng ganyan, at ganda. Kukuha lang ako ng ilan sa mga elixir mo rito. Saan ba nagmula ang barbarik na batang ito? At pagkatapos ay bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa labas ng pinto. Agad na napatingin si Ambrose sa direksyon na pinanggagalingan ng boses, at nagkita ang isang babaeng nakasuot ng maiksing palda sa pinto. Mukhang maganda ang isang ito, siya ay walang iba kundi si Rachel Carter. 7 taon na ang nakalilipas mula noong hindi sinasadyang makuha ni Rachel ang itinatagong Jai beads ng royal family ng New World. Dito na nagalit ng husto ang emperor ng New World at nagpadala ng mga sundalo para patayin ang buong pamilya Carter. Halos maubos ng mga ito ang pamilya Carter. Pagkatapos ng insidenteng ito, umalis na si Rachel sa pamilya Carter,
at sumunod kay Ewan White papunta sa Jiangnan Elixir Association. Dito na niya nagawang kilalanin si Ophelia bilang kanyang master. Pumanig si Rachel kay Ophelia para matutunan ang obra sa paggawa ng elixir. Ang Elixir Association din ang nag-organisa ng elixir competition na ito, kaya natural lang na makita sa lugar na ito ang isa sa mga disipulo ng association na si Rachel. Nagtaka siya dahil matagal nang nawawala si Ophelia mula noong isama ito ni Megan papunta sa kanilang resting lounge. Dito na nagdesisyon si Rachel na hanapin ang kanyang master. At noong makalapit na siya sa resting lounge, agad niyang narinig ang mga sigaw ni Ophelia. Kaya hindi na nag-isip ng husto si Rachel noong pumasok siya sa resting lounge na kinaroroonan ng kanyang master. Gasp! Nagulat si Rachel nang makita niya ang magulong damit ng master niyang si Ophelia. Dito na siya natigilan sa kanyang mga nakita. Sino ang batang ito na bumasto sa aking master? Agad na bumalik sa realidad si Rachel nang sabihin niya iyon. Sumigaw siya ng malakas habang binubunot ang mahaba niyang espada at itinututok ito kay Ambrose. Buwisit! Kailangan ko nang tumakbo. Hindi na huminto si Ambrose para mag-isip nang ma-realize niya ang gagawing pag-atake ni Rachel. Kaya agad siyang tumalikod at tumakbo. Sa bagay, nasa kamay niya na rin ngayon ang 7 exquisite elixir, kaya hindi na niya kailangan pang manatili para makipaglaban dito. Gusto mong tumakbo? Nanlamig ang mukha ni Rachel sa mga sandaling ito, agad niyang hinabol si Ambrose. Bumalik ka rito, Rachel. Nababahalang ikinalampag ni Ophelia ang kanyang mga paa. Pakawalan mo na ang mga acupoint ko. Nakaramdam ng matinding hiya at galit si Ophelia nang sabihin niya iyon. Nasira ang kanyang damit, sinliuhan din ang kanyang mga acupoint at hindi halos makagalaw sa kanyang pwesto. Kaya ano ang iisipin ng sinumang papasok sa kwartong ito? Pero nakalayo na ng husto si Rachel nang sumigaw si Ophelia. Mag-isang naiwan si Ophelia sa kwartong ito. Nakaselyo pa rin ang kanyang mga acupoint kaya kasalukuyan pa ring naninigas ang kanyang katawan. Malapit na siyang maluha sa mga sandaling ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.